Jesucristo, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kaniyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya." "Kayo man ba'y nalinlang din?" tanong ng mga pariseo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala, mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya." Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao na hindi muna nililitis at inaalam kung ano ang kaniyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksikat, makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po tayong nagpapasalamat, nagbibigay papuri, luwalhati at dinadakila natin sa Jesus Nazareno sa gitna ng katahimikan ng ating mga panalangin at pagtitika ngayong panahon ng Kwaresma. Narinig natin sa ating ebanghelyo na si Jesus Nazareno naging usap-usapan na ng mga taong bayan. Marami sa kanya talaga namang namangha at nabigla. Pero marami din sa kanila
ang tila baga hindi makapaniwala dahil sa kaniyang kahusayan at kagalingan. Sila ay nagtatanong kung si Jesus na taga Nazareno ba talaga ang propetang isinugo ng Diyos. Ang iba hindi makapaniwala sapagkat alam nila na si Jesus ay anak ng isang karpintero mula sa Galilea, anak ni Jose. Ayon sa mga Pariseo at mga guro ng batas, hindi pwedeng magmula ang Mesiyas sa bayan ng Galilea sapagkat dapat manggaling siya sa lipi ni David. Para sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ito po ay isang malungkot na karanasan dahil hindi siya tinanggap mismo ng kaniyang sariling bayan. Pero yung sakit na naramdaman ni Jesus, mas dodoble yan sa paggunita natin ng mga mahal na araw na kung saan tahasan siyang pararatangan, kukutyain at daranasin niya ang paghihirap at pagkapako sa krus. Kaya 2 punto ang itinuturo sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Una, tanggapin natin sa ating puso na si Jesus Nazareno ang ating Hari, Panginoon, Mesiyas at tagapagligtas. Marahil marami pa rin sa atin kilala si Kristo sa kaniyang pangalan. Ngunit hindi pa natin siya tuluyan at lubusang pinapapasok sa tahanan ng ating puso. Ibig sabihin nito, kung nakilala natin ang ating Panginoon, dapat siya ang maghahari sa ating buhay. Siya ang ating susundin. Huwag tayong mag-aalinlangan sa kaniyang awa at kapangyarihan. Huwag tayong magdududa sa mga bagay at himala na pwedeng gawin sa atin ng ating Panginoon. Ikalawa, tayo ay magsilbing mga misyonerong disipulo ni Jesus Nazareno sa makabagong panahon. Hindi po sapat na basta tatanggapin lamang natin ang ating Panginoon sa ating puso at buhay. Dapat makita at masalamin si Jesus Nazareno sa ating mga gawain at pagkilos, lalong-lalo na sa ating mga pag-uugali. Uulitin ko po, dapat masalamin si Jesus Nazareno sa ating mga gawain at pagkilos, lalong-lalo na sa ating mga pag-uugali. At magampanan lamang natin ito kung tayo ay magiging tapat na misyonerong disipulo ng ating Panginoon. Kaya nga ang tawag sa atin, misyonerong disipulo, dahil tayo ang mga makabagong alagad at disipulo ni Jesus na nagtataglay at nagpapatuloy ng kaniyang mga gawaing pangmisyon. Kaya mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, naway ngayong panahon ng Kwaresma, sa gitna ng ating panalangin, pagtitika at mga tiisin, mas lalo pa nating pag-alabin ang pagtanggap kay Jesus bilang kaniyang mabubuti at tapat
na misyonerong disipulo. Huwag nating tutularan ang mga eskriba na punong-puno ng pagdududa. Sa halip, tanggapin natin ang lahat ng kaniyang pinag-uutos at magtiwala tayong lagi sa kaniyang banal at mabathalang salita. Amen. Amen.